Kapatid, alam ko may pera ka. Pero ang tanong, bakit hanggang ngayon wala ka pa ring ipon, wala ka pa ring investment at di pa rin lumalago? Kung yan ang problema mo, I want to give you a free coaching session. Pag-usapan natin to. Hi there, this is Ching Kitan, your pambansang wealth coach. Iibahin ko po ang treatment po sa episode natin na ito. If you treat me just like your virtual coach with regards to finances, I want you to continue and watch this. But if you don't consider me as such, okay lang na you can scroll up already. Hindi to para sa'yo. So, para sa mga taong talagang naguguluhan kung ano dapat nilang gawin, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Hindi mo kailangan na malaki lang ang kita mo. Kailangan ma-understand mo ano yung mga financial leaks mo. Ano yung say financial leaks? Like for example, naalala ko tuloy sa balay namin, sa bahay namin, yung water bill ko 3,000, biglang tumalo ng 15,000 pesos. So, short na po ako. 3 choices na pwede kong gawin. Number 1, pwede kong utangin, pwede kong mag-additional income, or number 3, I can find the leak. So what do you think is the best option? I'm sure your guess is as good as mine. Find the leak. So nung nakita namin leak, it was a broken pipe. When we fix it, bumalik po siya ng 3,000 pesos. At marami rin po tayong financial leak or tinatawag na financial red flags na probably nagagawa mo pero hindi mo napapansin. Financial red flag number 1. Yung mentality mo, di bale may papasok pang pera, may next na sweldo, may next na bonus. Every time na may gastusin sagot mo, di bale, may sweldo naman ako eh. Parang hindi nauubos ang pera po natin. Ay maniwala ka. Your income is limited but your expenses are unlimited. We cannot have that mentality. Dapat ang iisipin po natin kung magkano ang kasya ngayon, yan ang dapat natin gamitin. Huwag ka futuristic. Red flag number 2, kung bakit ka hindi pa rin umunlad. Kasi hindi mo talaga alam kung magkano monthly expense mo. Hindi mo alam kung magkano gastos mo. Alam mong meron, alam mong may pumapasok, alam mong malaki, pero ang tanong, alam mo ba exact number? Dapat ang cash flow kasi, kapatid, if I'm going to coach you, dapat mas malaki pong income kaysa expenses. Agree? Kaya, alam mo yung income mo, tanongin kita, magkano expense mo? Eh, kung wala ka masagot, dun ka magugulat. Di ba? At the end of the month, parating. Okay, I want you to check also and score kung ilan ang score mo rito. Number 3 red flag na probably na ginagawa mo is spend to feel better. You buy things for fashion, not for function. Hindi mo need, binibili mo. Hindi naman urgent, binibili mo. Di ba? Pero pag na-stress ka, check out kagad. O, parang ang shopping para sa'yo, hindi siya need-based, pero emotional therapy. Sino sa inyo guilty? Type guilty. Again, pakicheck lang kung nandito ka. Masakit pero kailangan pag-usapan. Red flag number 4 po kung bakit tayo financially stressed. You treat wants as need. Opo, grabe. Pag nagsaseminar naman ako, I ask them to write down their expenses to identify. Tapos we have an exercise to divide needs versus want. Minsan nagtanong ako, ano yan? Coffee, need or want? Sabi, need. Bakit? Para daw gumising sa trabaho. Diba? Nagigets nyo? Yes, I know milk tea is life, Lazada is life, Shopee is life. Pero pagdating sa savings, next time. Kaya nga, kapatid, call a need, a want, a want. So, para di ka naman ma-stress. Alam mo, masarap lang yan sa umpisa, pero bitter yan sa huli. Red flag number 5 na hindi mo napapansin na nagagawa mo, you avoid looking at your bank balance. Ayaw mo tignan kasi masakit sa puso. Ayaw mo tignan kasi mas stress ka. Ayaw mo tignan dahil alam mong kapos ka na at wala ng laman. Sino sa inyo guilty? Again, type guilty. Avoidance is a red flag. Lalo na pag mas lumalaki ng gastos mo na hindi mo tinitignan. Nako, dangerous yan. Gigising ka sa umaga, nako, laki na pala ng utang at interest mo. Red flag number 6 na hindi mo napapansin. Nangungutang ka, pambayad ulit ng utang. Pautang naman, pakisalo naman, kukunin ko na lang sa sweldo. Ay nako, kapatid, maniwala ka. Paano mo babayaran yan? Wala kang pumapasok na pera. Real talk lang po. Kailan? Paano? Di ba? Sagot mo. Hindi, wala. Bahala na si Lord. This behavior creates, bigger problem. Believe me. Kung ikaw nangungutang, i-real talk na kita para pambayad ng utang, hindi solusyon yan. Number 7, red flag. Kung bakit ka financially stressed hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Hindi ka marunong humindi. Kahit wala na, nagbibigay ka pa. Kahit tipid na, sinasalo mo pa. Kahit ubus na, mangungutang ka para ipautang sa kanya o itulong sa kanya. Feeling mo obligated ka. Pressured ka. Alam mo, parating ganun ang mo, maniwala ka.
I salute your intention in your heart, but it's not in the intention it's the ability. Kaya mo ba? Ako, siguro ngayon habang sinasabi ko nagdurugo na ang puso mo. Hindi pa tayo tapos. Meron pang 3. Financial red flag number 8, bakit ka financially stressed? You chase lifestyle instead of stability. Bagong phone, bagong sapatos, bagong bag, bagong travel. Pero ang ipon, wala. Hindi nagbabago. Looking good ka sa outside, wala kang laman in the inside. Di ba, kapatid? You don't have an income problem, you have a security problem. Red flag number 9. Yung parang iniisip mo yung small expenses, maliit lang naman, pa 20-20, 50-50, 100 lang naman yan. Pero kung araw-araw mo ginagawa, ito lang, 100 pesos lang gastusin mo. Times man 30 days, 3,000, 12 months, 36,000. Yeah. Diba? Yung mga pa RTD mo, ready to drink lang, 20 pesos, 30 days, 600, 12 months, 7,200 yan. Pa yosi mo, pa 20-20. Diba? 10, isang stick, 2 stick, 20, 600, 7,200 yan. Diba? Pag in-add up mo, laki niyan. And finally, red flag number 10, kung bakit ka stress sa finances pa rin. Because you're not planning for your future. May kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Wala kang emergency fund, wala kang retirement plan, wala kang healthcare fund, wala kang financial system. Wala. As in wala. Kaya kapatid, if I'm coaching you right now, nasaan ka? Ano kaya numero mo? Pakitype sa comment section. Itong mga financial red flags are financial leaks. Maliit sa mata, pero pag pinabayaan mo, lulubog ang buong bangka. So right now, my goal is to create an awareness for you. Awareness is power. Kaya para sa mga tao na nagsasabi, ngayon, Chinky, aware na ako. Ang tanong ko, anong plano mong gawin? There are 2 ways for you to end this. Number 1, now I know, wala akong gagawin. Or number 2, now I know I need help. So if you need help and you're saying, Chinky, paano mo ako matutulungan? Number 1, subscribe ka sa channel na ito para araw-araw ma-inspire ka. Number 2, if you want, you can join our group coaching session. Meron kaming mga group coaching session. I meet mga kaipunaro once a week and I get to talk to them and I get to, engage with them para malaman natin and you can get to ask me question. So if you want to be part of my group coaching, please type na lang group coaching sa comment section and I will send you a link to let you know how you can be part of my group. Maraming salamat po and I hope that you are inspired, educated, and challenged. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.